So let's all pray. Father, we thank you so much for what you are about to do in our midst during these Zoom meetups of the finishing generations. Today we know and we believe that the leader of these generations is no longer than the Holy Spirit, who is the builder of the kingdom of the Lord on the ground, and who is the leader of the Lord Jesus Christ when he was on the earth. O dear Holy Spirit, continually lead us and govern us. You must be our governor and our leader of this life and in this hour and this season. We believe, Lord God, that your fire will burn within us, O God. So arise, generation, arise to a whole new level in an accelerated way by the leading of the Holy Spirit and by the leading of the Word of God. And let the Spirit and the dimension of the Spirit, dimension of the Word, be an increasing and acceleration upon our lives as an individual, so that we will know and learn how to grow in synergy, how to grow corporately as men on the ground in a different places, different domain where God is about to be planted each one of us as finishing generation. Oh, arise right now in the name of Jesus. Learn how to settle and to live in the area, in the state, or in the place of possibility. It has something to do with our mind. It has something to do with our spirit dynamic. Now that the kingdom dynamic in the kingdom dimension is now growing in accelerated way, we need to pace with this move of the Lord. We need to pace with the work of the Holy Spirit in his kingdom, in his church, because the church is the most powerful entity on planet Earth in this season, in this hour. It's a privilege to become a part of this church, oh Lord God. That's why we pray for these finishing generations to secure something in the spirit because of their connection, because of their honor and respect, because of observing a proper chain of authority. They will learn how to grow in humility of Christ. They will learn how to grow in meekness, oh Lord God, because we believe that only by the character, by the nature, and by the stature of, and the character of Christ, we are able to beat the system of this world. We believe, oh Lord God, that by the leading of the Holy Spirit, once the Holy Spirit is our leader, our governor, oh Lord God, we will be successfully in progression, oh Lord God. We will receive more increase because the peace is adding, the peace is growing inside of us, oh Lord God. Oh, we thank you that the kingdom is now growing, that the kingdom is now progressing, the kingdom is now increasing in our lives, oh God. Oh, in the name of Jesus, let's all rise up right now and pray in the Holy Ghost like never before. Once again, learn how to rise up, learn how to access things in the spirit, learn how to see things in your mind in the realm of the spirit. Come up higher, generation. Come up higher, finishing generation. When I say come up higher, let your mind is in alignment to the word of God. Let our spirit is in adjusted already to the word, to that has resonated unto our spirit, unto our mind. In the name of Jesus, come up higher. See things in the spirit. See things in the spirit. Are you there? Are you there? So that we can decree in one accord, in one corporate body, we can change landscape, we can fine-tune frequency of our family, of the domain where God has planted us, of our places, of our, wherever you are right now. If you are in Laguna, if you are in Teresa, if you are in Cagayan de Oro, if you are in General Santos or Iligan City, we can fine-tune frequency. Do you agree and do you believe with this? As long as we are clean, pure, and uncontaminated in the realm of the spirit, when we are settled there, when we are positioning ourselves there in the spirit, we can change atmosphere. We can arrest things on the ground that is not of the Holy Spirit. We can say things, we can say to the unrighteousness, be bound now in the name of Jesus, because the church of the living God is rising up. A militant church in the name of Jesus. Come on, everybody, rise up. Be a firstborn son for your family right now. Rise up to a whole new level in the realm of the spirit as builders in the spirit, as an army of the living God. Militant, strong, ferocious, uncontaminated, clean, and pure in our spirit right now. Everybody rise up. Change in the spiritual realm.
change right now. That's the realm, the dimension of the Spirit through your mind. Is this clear to you? Is this clear? Can you touch spiritual realm through your mind? Can you touch it right now? The future of your family, Amen. the future of yourselves, the future of you as an individual, synergizing together with the tribe. Synergizing together in one incorporate body, man on the ground, a militant one in the realm of the Spirit. See your future ahead, beyond this present, beyond this current season of yours. See yourself ahead, 20 years ahead, generation away. You can see yourself, amen? Position yourself in that way so that we can arrest things that is not of the Holy Spirit. So stop struggling. I can sense that there are two young men struggling themselves, couldn't decide quickly. Decide intelligently tonight. Stop struggling. Ang makakatigil ng struggle, ikaw lamang, hindi ang Diyos. You just need to decide. Meron akong nakikita sa spirit ko, dalawang finishing generation. Pareho lalaki. Pareho kayo lalaki. Confused. Anin ba ang susundin at hindi susundin? Confused. Settle it right now. Ang kailangan sundin, kung susunod kayo sa katawagan na ito, sa grace na ito, sa dynamic and dimensions na ito, ang laging susundin ay ang prinsipyo, ang katuwiran, ang salita ng Diyos. Maliwanag ba ito? Paglabas sa katotohanan, labas sa salita ng Diyos, hindi mo kailangan sundin. You have no obligated to obey what is unrighteousness. You don't have obligations to obey and to align to those unrighteousness things of this world. You do not have obligation. Wala kang obligasyon. Wala tayong obligasyon na mag-involve sa mga worldliness, materialism, system of this world. We don't have any obligation because we are a slave unto righteousness. Pag sinabing slave unto righteousness, ikaw at ako ay maging alipin ng katwiran lamang. Amen ba? Amen ba? So decide. Those two young men, decide now kung sino ang susundin nyo. Huwag kayong maging confused. The moment we are confused, it's a platform of the enemy against us. Pag may confusion, let's demolish that confusion in your mind. Amen? Do you believe this? Pag may confused pa tayo, that is a pathway, the platform of the demonic activities upon our lives. Can we break that now? Okay, Father, we thank you so much for these two young men in the finishing generation, that they are no longer going to be confused in the name of Jesus. Every confusion, we are commanding you to be bound in Jesus' name now. Get out. Get out from their lives. Get out from their lives as they believe. As they receive your word, they are going to be set free from every confusion. They're going to know and learn how to establish their lives in the identity of Christ. Their identity is in Christ alone, nothing, no more, no less, but in Christ, in Jesus' name. In the name of Jesus, be delivered, be set free. Receive your freedom right now. Receive your freedom. Oh, I am sensing right now, mayroon ng dalagita na ang emotion niya ay hindi na ma-manage. Dalagita, hindi ko alam, hindi ko ma-pinpoint kung sino, pero kung ikaw ang kinakausap ng banal na spirito, babae, parang you could hardly manage your emotions. It has something to do with your renewing of your mind. Yung mind mo kailangan may clarity para ang emotion may clarity. Can you do this? Can you believe this? It has something to do with your mental clarity para well manage mo ang emotion mo. So paano i-manage ang emotion? Lahat ng mga emotion na nakaka-deplete, lahat ng mga thought pattern na nakaka-deplete ng yung spiritual stamina, spiritual strength, demolish it. Learn how to say, I am now not believing you. I am only believing the truth, the principle of God, what is right and what is of Christ. Only those in that pathway.
Labas doon, hindi mo dapat paniwalaan, kaya ang emotion mo ay dapat ma-well managed. Can we do that? Manage your emotions. Do not allow your emotions to deceive you. Kasi ang emotion is very deceiving. Can we decide to stabilize our emotion right now? Can we decide to have stability in our emotion? It has something to do on how we retrain, on how we deprogram our mind, our thought pattern, and how to reprogram that mental paradigm. Tayo ang magde-decide. Amen ba? So can we decide? Can we decide right now? So decide. Kahit na di pag-pray, basta dumisisyon ka, makadi-deliver ka. Receive deliverance right now. Amen? Receive freedom. Let your emotions be free from every bondages right now in Jesus' name. Let your mind be set free from every strongholds, fortresses of demons in the name of Jesus. We pull it down now, in Jesus' name, every thought that exalted against the knowledge of Christ, we are not allowing it to grow and to become a fortress and to become a stronghold in every mind of the finishing generation in Jesus' name. We will guard this, oh Lord God. Thank you, dear Holy Spirit, that you are building something in our spirit man right now. And we will learn how to secure this. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless us all. Good evening. Laban agad ha. Diretso tayo sa battle ha. So maraming salamat po. I would like to acknowledge the presence. Pastor Naim is here. Pastor Nayumen, Pastora Evelyn, and the parents that opo, privileged Pastor Nayumen na nandito po kayo. Salamat po. At sa mga magulang nakatabi ng kanilang mga anak, usually Mr. and Mrs. Romano, Mrs. Coley, Mrs. Otero, and Mrs. Bernal, and the Reyes, and the rest. Hindi ko man mabanggit pero alam ko ay nandyan. And sometimes Mrs. Deniega are there, but I want to send my gratitude to you because of your trust at tiwala dito sa ating building the finishing generation. Ako, malaki ang pag-asa ko na sa pamamagitan nyo, hindi natin ito i-underestimate na finishing generation ay meron si Lord ng hinahandpik. Sana kayo lahat, sabi ng generation, sana all. Sana all ang finishing generation ay handpick ni Lord para maging men and women on the ground. Amen? Iba kasi pag it's not about the place, it's always about the man. Do you agree with this? It's all about the man. Si Lord, kung mapapansin natin dun sa Genesis ay nagdeklara siya ng pagkakaroon ng kaayusan kasi sabi niya, there is a man on the ground. Nung wala pa man on the ground, wala siyang papartneran. So, nung may man on the ground na, I think that's in Genesis 6, di na natin puntahan. Nung may man on the ground na, saka si Lord nag-partner. Kaya meron ng mga na-create, na-recreate, na-build, at meron ng mga naayos on the ground. Kasi may runa ng kapartner si Lord. Hindi kasi mababiolate ang word ni Lord. Kailangan niya may kapartner sa ground. Do you agree? Are we willing to become partners of God, of the Holy Spirit on the ground in every domain? So receive that. Learn how to secure this anointing and these graces. Kasi hindi natin alam, we must not underestimate or underrate what we are doing right now. Alam nyo ba kung saan kayo, halimbawa, domain of education, science, and technology, dyan sa domain na yan, papalayasin ang demonyo. Sino ang magpapalayas? Ang Diyos, pag meron ng clean, pure, and uncontaminated man on the ground, that's the technology of the kingdom. Na kukuha ba natin? Kaya it's a privilege. How privileged you are and me to become a part of this kingdom which is in a very accelerated way is now on the ground. Napaka-presente na ng Diyos ngayon. Kaya nga sabi ko, aralin natin na mamuhay sa kalangitan dito sa lupa. Kaya wala dapat na casual. Kung may katabi kayo, sabihin mo, ang pamumuhay natin ay sa langit, pero dito tayo sa lupa. Mga tagalangit, imaginein mo, mga tagalangit na pamumuhay.
Pag tagalangit ang pamumuhay natin, nag-observe ng protocol, proper chain of authority, honor and respect, ang connection accurate, ang righteousness, anything that is not of Christ, kinamumuhian natin. Di ba kung paano mag-resonate ang kalangitan sa lupa? It's not by the number of Christian. Mahirap, maraming ng Kristiyano pero walang daladalang Kristo. Nakapansin nyo ba yon? Oh, dapat Kristiyano na may Christ. Karami ng Kristiyano without Christ. Hindi tayo ganon. Amen? Kristiyano tayong puno ng Kristo. Amen ba? Hindi tayo religion. Hindi religion ang tinanggap natin. Relasyon ang tinanggap natin. Persona ni Kristo ang tinanggap natin, hindi relihiyon. Kaya nga, makikita natin as we grow in God's protocol, God's kingdom protocol, and as we grow in righteousness, in peace, in joy, makikita yan sa countenance natin. Kahit tumataba-taba ang mukha, pero ang countenance ay hindi, alam mo yon, yung hindi mabigat, hindi pasan ang kung ano-anong hindi kay Kristo. Mahirap yun na may mga pasan-pasan tayo ng mga material ng impyerno. Kita yan sa mukha ngayon. Na kukuha ba natin? So, pinadala po ni Pastor Jerry sa group natin ang Hearing God's Voice ni Papa Jonathan para ma-prepare po tayong lahat. Kasi I really believe, are we engaged? Are we all engaged, Finishing Generation? I really believe that the only people who will survive in the last days are those who know how to listen to God's word. Only. Ulitin ko, ang magsusurvive lang sa mga darating na panahon, sa difficult season, ay yung mga taong marunong makinig at sumunod at i-practice at lakaran ang tamang prinsipyo ng kaharian. Kaya ang mga hindi nakikinig at sumusunod, o ang iba, ang galing makinig, pero hindi sumusunod. Dapat hear and obey ang principle. We heard, we obey. Ito ang pinaka-powerful technology that we could ever have in God's kingdom. Marami ang hindi makakarating sa finish line because naging casual sila dito sa hearing and obeying. At marami ang hindi magsusurvive, hindi masusurpass ang season na ito kung hindi natin alam paano pakinggan ang tinig ng banal na spirito sapagkat ang banal na spirito siyang builder of God's kingdom. Ang Holy Spirit ang nag-lead sa Panginoong Jesus nung siya ay nandito sa lupa. Do you believe this? Do we agree with this? Kung ang Holy Spirit ang governor ni Jesus nung siya ay nasa lupa, and therefore siya rin ang governor, ang leader ng church, kingdom church, church kingdom, na lumalago ngayon dito sa lupa. Ang tanong ngayon, is our connection, is our relationship with the Holy Spirit is close or intimate? Tinatrabaho ba natin? Baka naman nagtatrabaho lang tayo during finishing school every Saturday. Pag wala pa, pag mga dalawang Saturday, wala rin tayong tinatrabaho. Dapat tinatrabaho nating deliberate ang pagsusunod sa Holy Spirit. Paano ko po malalaman na ako'y sumusunod sa Holy Spirit kung ang mga magulang natin ay ino-honor natin, nire-respect natin 100%. Ino-obey natin ang instruction ni mama, ni papa, ni daddy, ni mami, ni nanay, ni tatay. Walang question, walang ranting, walang complaint. We obey explicitly the voice of our parents as the voice of the Holy Spirit. Na kailangan tiyakin natin ito. Kasi mahirap na sasabihin natin, nakakarinig ako sa Holy Spirit, pero disobedient sa magulang. That is religiosity. Kinakamuhian niya ng Holy Spirit. Ang dami kaya niya nung panahon namin, ang galing, ang gagaling makinig sa Holy Spirit, pero mga disobedient sa pastor. Uy, 'di ba? Saan nakakakita ng ganito? Pero ngayon hindi na. Sa generation nyo, dapat di na. Pag sinabing masunurin sa Holy Spirit, sa magulang masunurin. Pag sinabi ng magulang, anak, hindi mo na mag-entertain ng manliligaw. Yes, explicitly. Anak, di mo na manliligaw. Yes, explicitly. Tama ba? Sa mga lalaki at babae.
na ganito. Akala natin kasi pinaparusahan tayo pag di tayo nagpaligaw o kaya nanligaw. No, pinoproteksyonan po tayo. Mga minamahal kong finishing generation, pag may batas na binaba ang ating mga magulang, it means it is our protection and covering. Pag hindi mo yan sinunod, wala kang covering. Kung ako sa'yo, wag ka nang lalabas. So, always under a covering. Amen ba? Always be under cover. So, ang ating pag-uusapan ngayon, hearing the voice of God or hearing the voice of the Holy Spirit. Ire-echo natin. Sabi ko nga sana, yun na yung pakinggan nyo, yung hearing the voice of the Holy Spirit ni Papa Jonathan David kasi to the highest dimension yun. Kahit ang tagal-tagal na noon, malakas pa siya noon. I think that was in 2005, 2004 na CD. Pero, very relevant pag pinakinggan nyo pa. Ako, ilang beses ko na yon, siguro almost 10 times ko na po yun napakinggan. Pero, habang nakikinig pa rin ako, ay meron pa rin akong napupulot at tinatanggap na bago. Nakuha ba natin? So, ngayon, naisip ko, iba ba, pero pagtiisan nyo ang dimension na meron ako, syempre, kung ang dimension ni Papa Jonathan ay 50, nandito lang muna tayo sa mga 5 to 10 dimension. Pero I am encouraging you to listen to that CD or yung lesson na yon kasi mas makakatanggap tayo ng dimension and grace. Amen ba? So may transfer kasi of grace. Halimbawa, nakinig tayo doon sa tape ni Papa Jonathan David. May transfer when we say, yes, amen, I receive it. There is a transfer of technology, heavenly technology or graces. Amen ba? Not just knowledge, but graces, skill, revelation, wisdom. Lahat yun may transfer sa atin. Hindi agad-agad napapakinabangan, pero at, uh, at a particular situation and time, doon natin yun mahuhugot. Nakuha ba natin pag dumating ng spirit of understanding? So kaya every finishing generation may transfer. Halimbawa, ang mga na-secure ng iyong lingkod by the grace of God at nalakaran sa biyaya ng Diyos, nalakaran ng mga salita. Ito ang sinasabi ko sa inyo, may transfer, may technology. Kasi halimbawa, in-explain ko sa inyo kung paano gawin at gamitin ang mga word. Di ba, mayroon na agad kayo ng wisdom, may transfer. Maliban doon, maliban sa naririnig nyo sa akin, kapag konektado tayo sa Holy Spirit, iba pa ang dagdag ng banal na Spirito. Amen? Kaya double portion. Iba yung naririnig nyo sa pamamagitan ng tinig ko, iba ang dinadownload din ng Holy Spirit sa pamamagitan ng kanyang presensya at ng kanyang salita. Amen ba? So, receive always a double portion. Halimbawa ako, pag nakikinig ako kunyari kay Papa Jonathan o kay Mama La, nakikinig ako ng teaching ni Mama La, halimbawa lang. Nakatunin ako sa boses ni Mama La at kay Mama La, at the same time, nakatunin ako sa Holy Spirit para yung downloading double portion. Nakukuha ba natin? Meron akong tinatanggap kay Mama La at ang Holy Spirit, I know may transaction sa aking spirito. Kaya compounded grace ang nare-receive ng sino man alam mag-posture o mag-position ng kanilang sarili sa ganitong klaseng technology. Okay, halimbawa, nag-attend kami sa MUAR. Pag nag-attend ako sa MUAR, tinuruan ako noon ni Papa Lo. Sabi ko, Papa Lo, paano po nung 2005 ba o 2012 ko siya tinanong, Papalo, pag halimbawa po sa seminar, pag inabot ka na po ng antok, ano po ang ginagawa nyo para hindi po kayo ma-disturb sa pagtanggap ng Heaven's Technology by the word? Sabi ni Papalo, sabi niya sa akin, minsan naghihilamos ako sa CR. Pupunta ako doon, maghilamos sa CR para tanggalin ko ang antok ko kasi I don't want to waste the word of God. Ayokong masasayang ang salita ng Diyos. Tapos sabi ko po, Papalo, tapos ano po ang nagiging disposition nyo pag hindi nyo pa po mga inaintindihan na revelation? I just say yes, I agree. Dahil ang may transaction yan ay ang word at ang aking espiritu. Hindi pa mag-grasp ng aking kaisipan, pero I just say yes and agree to the word. Bahala ng Holy Spirit mag-download, mag-build up nun sa aking spirit man. So ganon dapat na klaseng posture. Nung malaman ko yon, I mark it and
At nilakaran ko sa biyaya ni Lord, kahit na, alam nyo, kahit na sinumpong ako ng hilo, doon sa Muar, madalas ako sumpungin ng hilo doon. Pero I posture myself, I govern my body, kinakausap ko ang katawan ko, no, I do not want to miss. I do not want to miss out technology of heaven that the generation needs in the days to come. Kasi ang biyaya na tinatanggap at sinisecure natin, hindi naman para sa atin. Tama ba? We are just privileged to secure it and to outwork it, and privileged na agent tayo para isalin nito sa next generation. Can we understand this? Halimbawa, sumalo kayo ng graces, sumalo kayo mula sa iyong setman o kaya dito, sumasalok kayo, umiinom, di ba? Yung na-secure nyo at naintindihan nyo, hindi yan para sa personal consumption natin. Yeah. Hindi yan para sa, you are being prepared by the Lord through His Word and by the Holy Spirit para yung mga sinecure nyo ay maisalin, maitransfer sa next generation. What a privilege. Kaya nga hindi casual, di ba? Nung naunawaan ko ang katotohanan na ito, ay naku, hindi ako natutulog na mayroon ako ng something na wrong na tapa sa spirit ko. Kasi accountable ako pagharap ko sa Panginoon. Sasabihin ng Panginoon, anong ginawa mo sa grasya na pinagkatiwala ko sa iyo? Sa heavenly technology na itiniwala ko sa iyong espiritu at mga kamay. Di ba? Ini-imagine ko lagi ang sarili ko na nasa harap ako ng Diyos. Mag-a-account ako. Tapos sasabihin ko lang, Lord, kasi na-offend ako dahil pinagsalitaan ako ng hindi maganda. Uy, nakakahiya, di ba? Nakakahiya ang Panginoong Hesus nga nun, dinuraan, kinurunahan, at pinainom ng pinakamapait na element ng panahon niya. Na-offend ba siya? Nag-complain ba siya? Wala. He is our pattern, right? Our pattern son is the Lord Jesus Christ. Kaya, eto, maintindihan nyo man ngayon, sa hindi maintindihan, just say yes. Because katotohanan nito at may biyaya nito na lilipat sa inyong mga espiritu. Do we agree on this? Okay, hearing the voice of God, the Holy Spirit. So, ang leader ng Panginoong Jesus when He was on earth ay ang banal na spirito. Siya ang governor ni Jesus Christ. Kaya, hindi po pwedeng hindi natin sundin yung pattern. Sasabihin, me and my God. Ay, naku, hindi. Ang Panginoong Jesucristo, Diyos na siya, pero may pinasakupan pa siya kasi nag-create, nag-build siya, nag-establish siya ng pattern. For me to become a leader, I need to become a follower. Tama ba? We cannot invoke authority. How can we dismantle demonic activities on the ground if we are not under authority? Sasabihin ng masamang espiritu sa atin, I know Paul, I know Jesus, but who are you? Hindi nakita ang istatura doon sa dimension. Kasi kita doon how much of Christ we grow. Kita. Can we imagine right now? Let's go up in the dimension of the spirit, okay? Nakikita nyo ba sa mental? Nakita sa spirit natin, nakita nyo ba sa dimension ng spirit? May order? Tama ba? May order. Nandun ang position ng church. Dapat doon tayo nakaposisyon. So may order. Nandun ang position ng church. We are under authority, right? And therefore, we can dismantle every demonic activity as a corporate finishing generation. Amen ba? Amen. Paano kung hindi tayo masunurin sa ating pastor, sa ating magulang? Oy, we are very vulnerable in the dimension pag may mga hindi pa dito masunurin. Settle it. Settle it. Okay? I-settle na yan na hindi pagiging masunurin. Yung bakit yung mga gagaling mag-negotiate? Bakit mama si ganito? Bakit ang puro bakit? Ayan ang mga puro bakit. Yan yung talagang mahirap yan. Pag pinalago nyo yan sa inyong mga sarili dahil ang dami mong bakit sa mama mo, sa papa mo, ang kabilis sumunod na sinabi ng papa, oy, wag mo itong barkadahin dahil masamang influensya niyan sa iyo. Tapos, may question ba? Huwag kang magkukonek dyan, huwag kang makipag-fellowship dyan.
Casual ka lang dapat, huwag ka makipag-fellowship dyan kasi kung makontamina ka. Ang dami pang bakit po yung ganito? Bakit mo yung ganyan? Ay, pag marami pang bakit, ay nako, dinidisqualify mo ang sarili mo sa finishing generation. You are disqualifying yourself for this season of handpicking. Nag-handpick si Lord ng mga ipo-form further, ng mga isi-shape further, at ng mga ipi-frame ang Christ. Opo? Siyempre, hindi ako galit. Pinapakita ko lang, I am just bringing you into awareness and to a realization that this is the season where we are in right now. Only those who knows how to listen and obey God's word will survive in the difficult season, in the days to come. Kaya ito ay ihasa nating skill. Amen? So John 10, verse 4. After he gathered his own flock, si Jesus ito, after he has gathered his own flock, are we Christ's flock? Yeah. Amen? He walks ahead of them and they follow him because they know his voice. Sabihin natin, those who know God's voice will follow him. In other words, ang mga hindi masunurin, hindi nila kilala ang boses ni Lord. Tama ba? So, verse 5. They won't follow a stranger. Ang mga marunong makinig at ang kilalaang boses ng Diyos sa kanilang buhay ay hindi sila sumusunod, nakikipag-fellowship sa mga stranger. Kasi kilala nila ang tinig ng Diyos. Amen ba? They will run from Him because they don't know His voice. Dapat ganito ang posisyon natin. Are we here? So let's engage. Next level. Sulat natin kung sino mga may nagtitake note, hearing the voice of God or hear the Holy Spirit. John 10, verse 3 to 5. Then 26 to 27. John 10, verse 3 to 5. Then verse 26 to 27. Okay? And then 1 Samuel chapter 3, verse 1 to 10 for your reference. Okay, so sa ngayong linggo, kung mayroon nang kayong babasahin sa Bible, dito muna kayo magbasa. Okay? So, John 10, chapter 3, verse 5, and verse 26 to 27, 1 Samuel chapter 3, verse 1 to 10. Okay. Once we knew the voice of God or the voice of the Holy Spirit, we can discern the voice of the stranger. Once we knew and recognize the voice, kung nakaka-recognize tayo ng boses ng banal na spirito, we are able to discern the voice that is not of God and of the Holy Spirit. Amen ba? Tama ba? We can discern the voice of this world. May boses ang sistema. We can discern the voice of the wrong spirit. We can discern the voice of the demonic spirit. May mga boses yan. Ang lalakas na mga boses, kaya kailangan marunong na tayo makinig sa boses ng Diyos para alam natin na itong napapakinggan nating boses ay hindi ito tinig ng Diyos. Tama ba? Tinig ng mundo, tinig ng masamang espiritu, tinig ng pagkainggit, tinig ng pagkatakot, tinig ng walang pananampalataya, tinig ng pagiging confused, tinig ng kagulumihanan, anxiousness, may mga boses yan. Kaya kailangan malaman natin ang boses ng banal na spirito. Amen ba? Nakukuha ba natin? Are we interested on this? So, mag-umpisa muna tayo sa 7 different voices. Titingnan natin, ano ba tong mga iba't ibang klaseng boses bago tayo pumunta sa pinaka dapat nating makilalang boses, ang tinig ng banal na espiritu. Sapagkat sabi nga noon ni Dr. Morris Rulo, hindi ko makakalimutan, bagong Christian pa lang ako. Sabi niya, if you don't know the voice of God, you can never survive against the onslaught of the enemy. Dapat alam natin talaga ang tinig ng Diyos, ng banal na spirito. Okay, number 1, the voice of the human body.
Ang unang boses na dapat natin alamin o ma-recognize the voice of the human body. That includes pain, hunger, thirst, craving, 'di ba? So pag nauhaw tayo, may boses ba ang katawan? Yes. Pag nagutom, tiyakin natin na gutom. Gutom, hindi uhaw. Kasi minsan nami-mislead tayo na uhaw lang pala tayo, akala natin gutom na, kaya kakainan. Hindi iniinuman. So dehydrated ang labas. Kaya alam nyo ba nung mga bata pa tong mga anak ko, nakakatuwa. Tumatawa sila ngayon pag naalala nila. Kasi pag sabi niya, Mom, I'm hungry. Sabi ko, ay hindi, uminom ka muna. Let's recognize if it is a hunger or a thirst. Sabi na nun ni Diyos, Mom, I already drink a lot of water, but I'm still hungry. kasi kasi pinapa-recognize ko muna bago kumain, bago magsabi ng hunger, dapat na-address ang thirst. Kasi maraming nag-overeat dahil nami-misguided sila. Ang boses, ang sabi pala ng katawan, uhaw, sabi nila, gutom ako. Nauna ang pagkain. Dapat ininuman na muna ng tubig. Pag ininuman ng tubig, after 10 minutes, magbilang ka o 5 minutes. Saka pa lang magre-register o 10 minutes na, di naman pala gutom, uhaw lang pala ako. So, makakadiretso ka kung anong ginagawa mo, hindi ka madidisturb ng hunger. Am I making sense to you? Na nakukuha. So, the voice of the human body includes pain. Salamat at ang katawan ay create ni Lord na may pain. Imagine na natin kung hindi tayo walang sakit na nararamdaman, putol na ang mga daliri, di pa natin alam. Di ba? Putol na ang mga daliri. Kung walang pain, di mo pa alam. Baka na alam mo yon na natapik na o naputol mo na to. Kung walang pain, naputol na pala ito, di natin alam. Kaya ang pain ay it's how God imagine natin yung creativity ng Lord. We are complete. The body is a living machine. Sabi ng mga health expert na kinumpleto ni Lord, inabuso lang ng bawat isang individual na lack of knowledge ba. Sabi nga ni Lord sa Hosea 4:6, my people perish for lack of knowledge. So dahil ang katawang ito ay hindi inaral ng karamihan kung paano mag-function, na-abuse. Pag na-violate ang physical law, kasama doon ang katawan, ay mayroon ng resultang hindi tama. So, kailangan doon maramdaman natin. Ang katawan natin nagkikrave, lalo ng mga kababaihan, pag may hormonal changes, mag-crave ka minsan ng, parang gusto ko ngayon ng nuts. Diba? Nuts, nagsasalita ang katawan. O kaya, sabi nga ni Papa doon sa tape, you're craving for banana because your body is lack of potassium. Okay? Pero wag namang kainin ng isang piling ng banana sa isang upuan, 'di ba? Makinig pa rin kung dalawang banana lang ang kailangan. Huwag ubusin yung kumpul ng banana kasi ito ang kinikrave ng katawan ko. Dapat roast and regal pa rin how we carry ourselves well even though our body is speaking thirst or hunger. Kailangan makita. Minsan kasi ang katawan natin kulang ng mga minerals, nagsasalita na I'm lack of minerals. Si Joshua ay magaling niya, Mami, I'm lack of minerals. Nutrients, nararamdaman niya. Okay. So, titingnan natin, lahat naman ng ang dinidemand ng katawan, kung we are just sensitive, hindi tayo naging so casual about the body, we're just sensitive, ay makikita natin na kailangan pala yun ng katawan. Okay? Ang pag-Facebook ng 4 hours ng walang kabuluhan, hindi yung kailangan ng katawan. Kaya tigilan yon. Nakukuha ba natin? Makinig. Marami sa generation nyo ang wala ng pakinig sa katawan dahil naka-engage na hook na lamon ng sistema sa social media. The social media is a platform. Social media platform is a neutral ground.
tayo ang dumidesisyon kung mapapalamon tayo dito sa mga demonic activity sa social media. Kasi in the social media, hindi naman lahat bad, hindi naman lahat good, kaya nga neutral, di ba? So tayo ang kailangan mayroon ng disiplina. Next, minsan ang generation nyo pala, nagsasalita ang katawan, parang gusto ko kumain sa McDo, sa Jollibee, di ba? So, burahin sa, what is that? Beware of the spirit of fast food. Kasi the generation is being killed by the food in the fast food. Nakukuha ba natin? Sino pa sa inyo ang engaged sa mga fast food? Ako talaga, nung magkaroon ng Jollibee sa aming lugar when we were abroad, diniklara ko, tinatayo pa lang nung malaman ko sa mga kilala namin na Jollibee yan. Sabi ko sa mga anak ko, hinding-hindi ako bibili dyan sa Jollibee na mula sa aking pera, ay mula sa aking bulsa. Kung may nag-imbita sa inyo, yun lang, at may nagbigay, pero nung sa akin, kasi I am killing in me the spirit of fast food. Dahil nakita ko at naunawaan ko na ang fast food ay dinesign para patayin ang henerasyon. Naunawaan ko. Karamihan sa fast food ay parang unhealthy. Ang mga ginagamit dyan na oil sa research, nag-research ako. Why is it so poisonous ang mga pagkain sa fast food? Because of the oil that they uses ang nakapagpapataas na mga inflammation. Yung pala yun. Mga canola oil na yan, mga vegetable oil. Mayroon tayo ng coconut oil na mas healthy. Yan ang mga i-research nyo, mga canola oil, lahat ng vegetable oil ay hindi healthy, nagtatapapataas na mga inflammation. Sino ang nabibiktima? Mga next generation. I hope magiging aware tayo kasi isa lang ang katawan natin. Walang pangalawang katawan na ibibigay ang Diyos. Iisa lang. Naalala ko yung last fellowship namin ni Papa Lo nung malapit na siya mag-report kay Lord, ang sinabi niya sa akin, isa sa hindi ko makakalimutan, sabi niya, kung mayroon kang iingatan sa panahon ngayon ay yung katawan mo dahil isa lang ang bigay na Panginoon na katawan. Ako yun sa isip ko. Kaya mula noon, dumisisyon ako na ang espiritu ng fast food ay tatanggalin ko. Alam ng mga anak ko na pagdating sa fast food ay I am not into it. Dahil how can I say to you with authority kung ako mismo ay fanatic doon? Nakukuha ba? Hindi ko sinisiraan ang McDonald's at Jollibee, pero we want to preserve a generation. Amen? So magkaroon tayo ng transition sa ating food, ating diet, sa ating lifestyle pagdating sa pagkain. Kung mayroon man tayong maging aware pag nasa labas tayo kumakain, ay kung anong mga klaseng oil ang ginamit sa mga pagkain na kinakain natin. Kasi yan ang mga pampataas ng insulin, ng mga inflammation, lahat yan. Kaya kami coconut oil talaga. Kung may coconut oil, yun talaga ang gamitin. O kaya butter. Wag na margarine. Wag ang margarine. Hindi healthy yun. So can we cut this off? Kasi ang yan ay ginawa ng Diablo yung mga ganyang klaseng is to really destabilize the life of a generation. I-indulge kayo doon sa mga fast food. Sa pag kumain ka pati sa fast food, ang next mo na i-demand ay soft drinks. 'Di ba? How they design this kind of ang tingin ko talaga demonic. Kasi bibigyan niya ng mga pampalasa na magdidemand ka pagkatapos kumain ng mga product nila na kumain ng ice cream o kaya ng mga soda, uminom ng soda. 'Di ba? Pangpapatay lalo. Oh. Can we identify this? Parang nalungkot silang lahat. Hindi ko man nakikita. Parang nalungkot silang lahat, napapatay ng spirit of fast food. let's
Let's become alive unto Christ. Amen? Dinala ko lang kayo sa realization. Nakita ko to dahil ipa-forward ko nga kay Pastor Jerry. Nanood kami ni Pastor Jerry ng documentary. Actually, tinanggal yun sa link ng matagal tapos binalik. Pero dinownload yun ni Pastor Jerry. It's a documentary kung paano ang mga bata na batang-bata pa lang sa United States of America nagkaka-cancer. Meron ng isang very bold na nag-create ng documentary at in-expose niya ang mga bagay na ito. Ipapahanap po kay Pastor Jerry tapos kasi nasa file niya ito, pero hindi ako mangako kung kailan. Kung kailan lang niya makuha kasi marami siyang ginagawa. Pero it's the documentary na dinownload niya bago ito mawala. Pero parang bumalik kasi sinabi niya sa akin parang binalik yon na what is that? Ipapasend ko sa group at panoorin niyo kung paano. Paano in-expose ang ginagawa ng fast food industry. Ako ang nakita ko talaga is to kill a generation. But God is more powerful. His word is more powerful than fast food. Amen? The word of God. So next, the voice of the unrenewed mind. The voice of the unrenewed mind. May boses ang ating kaisipan. Malakas. Pag di tayo intentional na i-renew, i-retrain, i-reprogram ang ating isipan, napakalakas ng unrenewed mind sumigaw. Yung reasoning, kaya may mga negosyador, bakit naman si ganito? Paano yun naman? Dami. Di alam kung saan nag-ooperate, kung sa carnality, carnal mind, o sa renewed mind, o sa program na mind. Kailangan matuto tayo makinig kung itong the voice of the mind, the unrenewed mind, napakalakas pag hindi tayo deliberate at intentional sa ating pamumuhay kasama si Kristo. Amen ba? Anong mga boses ng mga non-renewed mind? Doubts, fears, worriness, anxieties, cares, speculations, reasoning, presumptuousness, lahat ito. Ito mga, what is that? Assumption ba? So, yung mga anxieties na ang hirap i-deal pag sa generation nyo, pero actually magdi-decision lang kayo. Kaya sa mga anak namin, mula kay Ate Joan, Joshua, Joseph, sinabi ko sa kanila, pag may struggle kayo, tinuruan ko sila at the very young age, tinuruan ko sila mag-overcome ng struggles. Kasi ganito lang yan, ang struggles, kaya nag-struggles kasi hindi makadecide kung ano ang tama. But the moment we know how to decide well, by the grace of God, the moment we know how to decide intelligently, according to the Word of God, magtatapos ng struggle. Hindi, sino magtatapos ng struggle? Ang Diyos ba? Hindi, tayo. Tayo ang nagtatapos ng struggle. Tayo ang nagdi-deal ng anxiety. Huwag tayo maging religious na, marami ng struggle, pero hinintay ko si Lord na tapusin ito. Bababa ang Diyos? At yuyugyugin tayo, oy, tapusin mo. Hindi, tayo. Tayo ang magtatapos niyan. May mga nag-struggle pa ba sa inyo? Hindi kayo makadecide ng tama, kaya grabing struggle. Okay, halimbawa, nag-struggle kasi na emotion na doon sa nanliligaw. Halimbawa lang, hindi ko naman alam na mayroon ng ganyan. Halimbawa, nag-struggle ka kasi medyo na infatuate ka na doon, ang mga infatuation, normal naman yan. Pero struggle ka kasi parang gusto mo na talaga siyang pansinin. Pero sabi ng mama at papa, hindi, wag pansin. Nag-struggle ka ngayon. O ano, dapat sundin? Mama o papa? O yung kakikilala mo lang ngayon? Sino titiwala? Di ba, mama at papa? Kasi sila ang mayroon ng concern sa iyo at sa future mo. Hindi yung kakikilala mo lang sa eskwelahan ngayon o sa ano ngayon, o sa trabaho, kung nagtatrabaho ka, nakakilala mo. Ay, hindi pwede. Di ba? Pwedeng tiwalaan yung kahit 1 year mo pa nakakilala yan. Sino mas kilala mo? Ang nanay at tatay? Mama at papa? O yun. Diba? Kung paano pinipervert ang ating kaisipan. So, decide intelligently. Kaya, alam nyo ba, okay lang magkwento ako?
I hope I'm not boring you. Nung si Pastor Jerry ay lumitaw sa church. You know, lumitaw siya. I believe God orchestration. That was Wednesday na pumunta siya sa church. Ang unang punta niya sa church. Wala ako. Ang naabutan niya doon, si Pastor Adors at saka si Teacher Jane, ang Australian na teacher. Kasi nung panahon na yun, may School of Praise na eskwelahan ang GH Legazpi. Ang principal doon, si Teacher Jane at may mga teacher kami. Isa sa teacher doon, si Pastor Adori. Ngayon, sila ang naabutan doon ni Pastor Jerry. At sabi niya, nakatanggap siya ng, to make the long story short, na ako ang mapapangasawa niya at ganito. Eh, ang sabi ni Pastor Abraham sa akin, ang instruction doon, do not engage with him. Hindi ka, ang inoobey ko talaga ang pastor ko kasi siyang may concern sa future ko at alam ko siya ang tatay ko sa spirito. Hindi si Pastor Jerry, nakakakilala ko pala. 'Di ba? Kaya alam ko ang position ko pagdating sa ganun. Kaya wala po akong struggle. Hindi ako nag-struggle na, ay, paano yun si Brother Jerry at Hindi ako nag-struggle. Alam ko agad ang susundin ko kung alin. At alam ko, hindi ako nalito. Sino bang susundin ko? Ang pastor ko, si Brother Jerry. Ay, hindi ako nalito. Na, siyempre, ang mas tiniwalaan ko ng buhay ko ang Diyos at saka yung sa pastor ko kasi siya ang concern ng future ko. Huwag kayong ma-pervert sa mga thought pattern ngayon sa mundo. Na medyo na kaba-kaba lang na emotion lang, kinalimutan na ang mga paalala ng nanay at tatay, di ba? Nakakagigil na espiritu. Oy, 'di ba? Baliin nyo yan, sirain nyo yan sa ating kaisipan. So, the voice of the mind, the unrenewed mind. Ang boses ng unrenewed mind ay itong mga reasoning, makikipag-negotiate ka. Minsan, you are negotiating without honor kasi we can negotiate as long as the baseline is honor and respect. Tama ba? When we can negotiate well, with honor, that is acceptable in the kingdom. Pero kung hindi, we are operating in the unrenewed mind. So, reasoning, speculations, doubts, fears, cares. Nakukuha ba natin ito? Anxiety, worriness. Yun ang mga boses ng unrenewed mind. Next, the voice of other men. The voice of other men. People around you. Anong mga boses ito? Yung mga counsel nila, mga opinion, kaya ingat-ingat kayo, wag kayo magpapakounsel sa mga hindi godly. Yung mga gadli-gadlihan lang dyan sa tabi-tabi nyo, please don't ask counsel from them. Kasi di nyo alam ang mga daladalang espiritu ngayon, very careful na. Hindi nyo alam ang mga daladalang espiritu nila, bakit hindi kayo magpa-counsel sa mga accurate na pastor natin, di ba? Baka sabihin, ang pastor po namin hindi accurate. Hindi natin trabaho yun ni Lord na gawin siya accurate, di ba? As long as we know how to honor the position of our pastor, safe tayo doon. Yes. Let us all be safe, clean, pure, and uncontaminated. So the voice of men around us, people around us, yung counsel nila, yung opinions nila, yan ang mga bosses, thoughts, philosophies, doctrines, theories, okay? Politics, writings, yung mga books that carry a spirit. Books, ang mga newspaper na yan, mga magazine na yan, it's handwritten pero carrying a spirit. Nakukuha ba natin? Nagdadala yan ng espiritu. Alam nyo ba noon sa abroad pa kami, ang mga bata, pag mayroon silang sinalihan noon na si Joanne at saka ni Joshua, silang tatlo, ang binibigay sa eskwelahan, alam to ng mga Reyes kasi they have the same school, ang binibigay sa school, mga libro. Ang magagandang libro, printed in USA, printed in Great Britain, magagandang libro kung sa material lang sa titingnan ko ang author at titingnan ko ang sabi ko ay itapon yan sa basurahan. Sabi ng mga bata, mami, tapon sa basurahan. Hindi pwedeng ipamigay. Hindi pa nila naunawaan ang stand ko kasi nung inexplain ko sa kanila na ang mga libro, ang mga dyaryo, ang mga balita ay sinasakyan ng mga demonic spirit.
Kung ano ang espiritu na karga ng author na yan, mababasa mo yan. Yan ang matatanggap mo pagkatapos mo basahin ang libro. Kung may kargang author ng spirit of fear, pagdating sa'yo, malago ng fear. Kasi kung nag-dwell ka, nag-engage ka masyado dun sa book, yun ang tatanggapin mo. Kaya sabi ko sa kanila, ilagay sa basurahan. Grabe ang reaction. Pero I am so firm na hindi ipamigay ang libro, ilagay sa basurahan. Sabi ni Joanne, nag-negotiate. Ma'am, can I just bring this back to the school kasi medyo nasayang siya. Sabi niya ngayon, sabi ko, ikaw ang bahala, basta ayoko yan dito sa pamamahay natin. Sabi, sabi ko, sige, bahala kayo. Basta ayoko yan dito sa pamamahay at ayoko wala sa inyong magbabasa niyan. At hindi pwedeng ipamigay. Sabi niya ngayon, nagtaka daw ang teacher kasi nung sinauli. Sabi, my mom doesn't want it in our home, in our house. Nung nag-parents teacher meeting na, tinanong ako ng teacher, bakit daw? Sinabi ko, syempre. Sinabi ko ang stand. Sabi niya, oh, I see. So that's the understanding that you have. Yeah, that it's not the understanding. It's my belief system. Sabi niya, okay. So, to make the long story short, may boses, may espiritong dala-dala ang mga binabasa nyo. Kahit libro sa online. Ang dami niya na ngayon, ang dami ngayong mga nobela-nobela dyan na mahahaba. Huwag kayong magbabasa niyan. Kasi puro lust. Kung hindi lust, ay mga pride of life, mga lust of the flesh, lust of the eyes, mga demonic ang mga dala-dala. Okay? Huwag kayong magbabasa niyan. Utang na loob. Marami tayong mga clean naman na mga babasahin. Bakit di tayo doon? Don't go to the pathway to hell. Ganito ang labanan ngayon. Am I clear to you with this? So the voice of men is through the books, through the newspaper. Kaya nga sa mga pagbabalita, alam niyo ba yung mga BBC World na yan, CNN na yan, Al Jazeera na yan. Very careful ako sa mga nagbabalita kung ano mga daladalang espiritu, mammon, greed, covetousness, abuse, violence. Kitang-kita ko sa, maybe this is a grace. Kitang-kita ko sa mga tagapagbalita. Kaya I have no interest at all in listening. Kasi alam ko, parang nakikita ko ang tumatakbo ay spirit of mammon, demonyo talaga. Kawawa naman sila, lahat sila biktima. Kaya nga, we need to rise up. We need to rise up to really take back domains for God. Amen? So the voice of men, people around us, don't ask counsel to those who are not godly. O sabihin naman godly pero di accurate. Uy, may mga dala-dala yung spirito. Dapat doon tayo mag-settle tayo doon sa clean, pure, and uncontaminated. Paano ko po masasabi? Tiyakin natin na wala silang mga dalang offense. Kasi kahit na accurate, hindi na. Pag offended ang heart, hindi yun accurate. We need to be clean and clear. Okay? So, saan na tayo? What number are we? Sorry. Number 4. Okay. 4. Ay maliwanag ba natin sa atin ito na mga wrong spirit sumasakay sila sa mga writings? Okay? So marami tayong mga libro na mga clean naman. Bakit hindi? Pero minsan doon may kakilala kami. May kakilala kami dahil sa kababasa niya. Naging kulto siya. Hindi siya naging careful sa mga binasa niya. Na walang connection niya, hindi na siya naging accurately connected to the set man o above her, above him, hanggang ngayong kulto talaga siya. Kawawa. Nag-umpisa sa pagbabasa ng mga maling binabasa. This must not be our portion. Amen? So, the voice of man is a spirit. When we read wrong books, when we read wrong write-ups, then we are being influenced by the thought pattern and condition that it is wrong from the man, from the author. Okay. Number 4, the voice of demonic spirits. The voice of demonic spirit, they are
they are communicating to your spirit. They attack. They attack your identity. They make you confused. Okay? They communicate to our spirit through our mind. They question your stand. They put doubts. So this is the voice of demonic spirit. The moment you question your identity, that is an attack from the demonic spirit. The moment you entertain doubt, pag nagduda ka na sa salita ng Diyos, magkakaroon kaya ng kasagutan itong panalangin ko? That is a demonic thoughts. Demonic spirit in our mind. Amen ba? So the mind controls the body, the spirit controls the whole body. Do you agree with this? So do not engage our mind, our thought pattern to the voice of the demonic spirit. Once we recognize that that voice comes from the demonic spirit, cut it off immediately. Amen. Do not dwell on it. Cut it off. Shut them down. Halimbawa, ako kunyari, mayroon ako na, sa ngayon, may doubt. Alam mo yun, nag-doubt. I immediately cut it off. I pull it down. I shut them down. Minsan, may boses ako. Sinasabi ko, I am cutting you off. I do not believe you. That's not the voice of my God. I hate you. Sinasabihan ko. Para wala siyang lugar sa buhay ko. Dapat ganun tayo ka-deliberate. Amen ba? So the spirit is the dynamic of strength, yung spirito natin. Yung spirit man natin is where the dynamic of our strength. And our spirit man is where our life is. Nakuha ba natin? Nakita ba natin? Okay, man is a spirit, soul, and body. Pag walang espiritu, soul and body lang, sa tingin nyo mag-survive? Wala. Lalo kung body lang. Kaya nakakatakot ang mga nag-operate lang natural, body lang, 5 senses lang. So the spirit is where our life is. Kaya kailangan palakasin natin ang ating spirit man, as a spirit man. Our mind is our operational action area. Pag sinabing operational action area, dito tayo, ito yung CB, di ba? Central Business District. Sa atin sa Pilipinas, sa Makati ay tinatawag nilang CBD, Central Business District. So when our mind is jammed, sabihin natin jammed. Okay, when our mind is jammed, J-A-M-M-E-D. When our mind is jammed and our spirit is weak, we become paralyzed. Do not allow the voice of the demonic spirit to jam the frequency of our spirit, because the moment our spirit frequency is jammed, nagiging blurry tayo. Nagiging paralyzed tayo. Paralysis is there. So, when our spirit is strong, buoyant, okay, we can still break through and rise and break the strongholds in our mind. Do you believe this? But when our mind is jammed and our spirit is now paralyzed, because it is weak, then we need a strength from outside to be infused inside of us. Okay? Yung strength comes from outside, above. Amen. So sabihin natin, my mind is the operational action area. Okay, do not allow that our spiritual frequency is jammed. Ganito yan, okay? Pagising sa umaga, kailangan nating gagawin. Ako, hanggang ngayon, pinapractice ko yan. Pagising sa umaga, I need to be fine-tuned immediately to the frequency of the heavenly places. Divine places, yung heavenly realms, spirit dimension. Dapat doon agad ako. My mind is there, my operational dynamic, my spirit is doon talaga ako naka-tune in. Pag minsan na may mga situation na dumating na mga unexpected situation, pero dapat posture ka na doon ang operational dynamic mo. You are a spirit man. Okay? Do not allow the situation to jump your spiritual frequency.
Kasi the moment our mind is jump, yung parang blurry na, di ka na makadecide ng tama, ano bang unahin nyo, yung order of priority na wala, yung peace na wala. Paralysis is there. Most of the time, do not analyze. Kasi when we analyze the Word of God, we become paralyzed, sabi ni Dr. Tondi Bakari. Are we clear about these things? Okay, the voice of the demonic spirit. So, hindi natin dapat i-entertain ang boses ng mga spirito, demonic spirito. Pag doubt, demonic spirit yan. Worry, demonic spirit yan. Na-anxious tayo, parang walang kapayapaan, demonic spirit yan. Pag nawalang peace, demonic spirit yan. Pag medyo blurry, demonic spirit yan. So, anong dapat niya? Di-decision lang. And cut them down. Minsan, it is so oppressive. It is the attack is real. Parang ipin down ka talaga na parang wala ka ng walakas na mag-rise up. We need to make a decision once and for all in all our strength, in all the capacity that we have to really rise up and say, I am coming against this demonic spirit attack in my spirit, in my soul, in my body. Kamuhian natin. Yes. Rise up, okay? Nakuha ba natin yan? Next, number 5. The voice of our recreated spirit. The voice of our recreated spirit. Our spirit speaks to us, right? Yes. The spirit of Jesus in us. Pag sinabing the voice of recreated spirit, yung ipinanganak na muli na espiritu natin. Yung may naturalisa na ni Kristo. Yung new creation reality, naalala natin? New creation reality is ito, the voice of our recreated spirit, yung new created spirit, yung spirit man natin na may naturalisa na ni Kristo. Yung espiritu natin na may karakterya, may seed of truth na nandoon ang buhay ni Kristo. Amen ba? Say amen. So are we all recreated? Spirit man. Amen ba? Amen. So, dito sa recreated spirit natin, nandyan naninirahan ang buhay ni Kristo. Na maliwanag? Amen. So, kung dyan naninirahan ang buhay ni Kristo, anong pinapalago dapat sa ating buhay? Buhay ni Kristo, naturalisa ni Kristo, karakterya ni Kristo, pananalita ni Kristo, pag-iisip ni Kristo, ano pa? Uri ng pamumuhay ni Kristo, yun dapat ang lumago sa atin as finishing generation. Hindi ang mga demonic na karga natin dati. Every time we deliberately, intentionally grow the Christ in us, in our recreated spirit, it is swallowing all the demonic spirit, all the flesh, work of the flesh, and the selfishness of men. Sinaswallow nito because this Christ that we have is the uncorruptible seed, in indestructible seed na natanggap. Tinanggap ba natin? Naniniwala ba tayo dito? Okay, so this is the voice of our recreated spirit. The voice of our recreated spirit speaks to us through our conscience. Sabihin natin, conscience. Kaya napakahalaga na wag natin idadamage ang conscience natin. Ang tinitrain sa iyo at sa akin ng Holy Spirit gamit ang salita ay ang iyong at ang aking konsensya. At pag nababiolate natin itong konsensya na ito, dinadamage natin. Ang pinakamahirap that every time we damage our conscience, na akala natin ang pinapalago natin si Kristo, pero damage na pala ang conscience hanggang sa malayo na pala tayo. We are already out from the light. Nandun na pala tayo sa darkness. Ulit. Kasi dinamage natin ang conscience. Maliwanag magsalita ang konsensya. Okay? Yung the spirit of Jesus in us, kaya nga kailangan lumago. Hindi lang mag-stay seed form, okay? Sabihin natin, my own spirit will speak to me. The spirit of Jesus in me. Okay, so there are there are different level of maturity in the dimensions of the spirit. Kung mapapansin natin, doon sa dimension ng spirit, iba-ibang paglago. Iba-ibang ranks. May rank, sabihin natin ranks. NKS, may ranggo.
Depende sa napalago mong Kristo ang ranggo doon sa spiritual realm. What a privilege. It's not about the age. Kung 18 ka pero pinalago mo ang Christ sa buhay mo, may ranggo agad doon sa spiritual realm. It's not about the age. It's not about the course. Kahit 4 ang tinapos mong kurso, lahat mo napasa sa board pero walang Christ na nag-grow, walang ranggo sa spiritual realm dimension. Ang may ranggo doon, how much of Christ we grow, how much of Christ we carry, how much of the attitude, the character of Christ na ating deliberate na pinapalago. Doon sa spiritual dimension, yun ang kinikilala. Yun ang ranking, di ba? Kung alam lang natin ito, di ba, magsusumikap ka na meron kang pinalago na Kristo kasi doon sa dimension, kilala tayo doon. Spiritually Christ. Kaya, kung offended tayo dito sa lupa, doon sa dimension, kilala din na offended tayo. At di tayo marunong magpatawa, di tayo marunong mag-stay clean, pure, and uncontaminated. Doon kitang-kita na platform pa rin tayo ng diablo, ng demonic activities. Kasi may mga unsettled offenses. May mga craving pa sa worldliness. Platform yan ng diablo. May mga hatak pa sa mga materialism. Yan ay mga platform ng diablo. Saraduhan natin yan ngayon. Amen ba? Can we close it right now? Once and for all, shut down every potential platform of demonic activities in our lives. Yeah. Kasi akala lang natin, Christ pang pinapalago natin, pero maraming nag-akala niyan, laman ng simbahan. Akala nila pinalago nila si Kristo, pero sarili pa lang pinalago. Glory to me ministry na. Nakakahiya kay Lord. Nakakahiya talaga at nakakaawa sila. So, the voice of the recreated spirit. There are different level, binanggit ko na mayroon tayong ranking doon. It's not about of the course we finished or the achievements that we have naturally. No, it's about how much of Christ we grow and we intentionally carry or yung pinalago na buhay ni Kristo. Mainggitin pa ba tayo ngayon? Platform yan ng diablo. Punit-punitin, durog-durogin mo yung espiritu ng inggit kasi yan ang magtasabutay sa'yo. Oy, badaw. Sabi, at makita mo dyan sa social media, may mukha ng mga inggit. Kung marunong na tayo mag-recognize, pagtabi-tabi mo mga may carry na inggit, pare-pareho ang countenance. Ipagtabi mo ang mga shopaholic, pare-pareho ang countenance. Ipagtabi-tabi mo ang swallowed by mammon, pare-pareho, bilog ang mukha. Di mga mukhang pera. mga demonic, kawawa na nabibiktima. So, we must not be a victim. Amen? We must be victors. So, we must learn how to discern. So that the spirit can become very discerning, yung spirit natin. Between the voice of God and the voice of man, the voice of the Holy Spirit. Kasi may boses ang Diyos sa buhay natin, tama ba? May boses ang katawan natin, may boses ang demonic spirit, may boses ang mundo, may boses ang sistema ng mundo, may boses ang impyerno, may boses ang kalangitan. So dapat alam natin ito, maging very discernment tayo. Amen ba? So let's all pray right now to receive by the Holy Spirit's grace, the progress and the accelerated manifestation of the spirit of discernment. Father, we thank you so much right now that this finishing generation, Lord, will be able, all of us will be able to access and receive the manifestation of the gift of discernment, Lord God. Let this spirit of the gift of discernment shall be increasingly in progress in our lives, oh God, and we will learn how to discern, oh Lord God, the voice of God, the voice of the Holy Spirit, the voice of our recreated spirit, the voice of the demonic spirit, the voice of this world, the voice of our human body, oh Lord God, and the voice of the wrong kind of spirit, Lord God. We can identify this now from this day onward, so
that we will know how to decide well, O Lord God, and what pathways we are going to take, what pathways we are going to enter, O Lord God, because we are able to discern things of the Spirit. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Receive it right now. Amen ba? Amen. So learn how. Learn how. So if we push if we push by on a daily basis, if we push our spirit to get closer to God, we are divinely inspired always. Do you believe this? So gawin po natin yan. Every day, what is 15 minutes to really fine-tune out, lalo na mga estudyante, para hindi tayo nasuswallow, hindi natin napipick up ang anxiousness ng spirit of lalo sa domain of education. Sabi ko nga dito sa mga bata dito sa bahay, kila Lovely, Joshua, Cyrus, and Joseph, sabi ko sa kanila, you really need to rise up. Because if you do not rise up, if you do not secure things in the spirit, ang inyong mga anak, kung itong nararanasan nyo sa education domain na pagpapahirap at pag-oppress sa inyo, sobra more than 10 times na mararanasan ng mga anak nyo pag di kayo nag-rise up as builders in the spirit, as a generation who knows the technology of the kingdom, that we can take back domain in the spirit. Kasi mahirap. Imaginein mo, ilang taon namin nilaban itong domain of education para hindi nyo harapin ang ganyang klaseng battle sa domain of education, but still you are there now. Imagine, may naglaban na yan, ha? May nag-fight na sa spiritual realm. How much more kung wala pa? How much more kung wala pa kayong pathway na na-access para nandoon kayo sa rest in abundance. Nakita nyo ba ang bagay na ito? Kaya you really need to rise up. Isipin nyo ang mga magiging anak nyo, na ang portion ng mga magiging anak nyo is an education domain which is kingdom. No longer the worldliness, no longer this covetousness, anxiety, warrants, oppressive kind of curriculum. It's no longer the portion of your next generation. Amen ba? Because we need to fight this. We need to really learn how to fight this demonic spirit in the education domain, because we do not want to suffer the next generation even more. Kaya we really need to posture. Akala nyo lang, you need to come up clean, pure, and uncontaminated as you graduated. Hindi kayo offended, clean kayo. Ibig sabihin, na-surpass nyo yung battle na yon. And your next generation will no longer face the same oppressive demonic spirit. Nakuha ba man natin? Ganun mag-fight. And we will teach our next generation, your next generation, to really how to keep the victory. Because one thing is to fight the battle, another thing is to learn how to keep the victory. Ang maraming mga henerasyon ang nakipag-battle lang, pero to keep the victory of the first generation ay hindi na nila na-keep. Kaya dapat matutunan din natin how to keep the victory of the first generation. Tama ba? So, tapusin natin ito. Okay lang ba mag-exist tayo ng 5 minutes lang? The inner witness of the Holy Spirit. The inner witness. Number 6, the inner witness of the Holy Spirit. The Holy Spirit bear witness with our inner spirit, that is our recreated spirit, okay? That we are children of God. Are we children of God? Yes. If we are children of God, our inheritance is kingdom. Yes. In the kingdom, there is abundance, there is rest, there is prosperity, there is progress, there is peace, there is joy, there is righteousness. So kung wala tayong peace, wala pa tayo sa kingdom. Sino pa ba dyan ang nagugulumihanan pa? Pumasok ka na sa kingdom, ano pa ba ang inaatras-atrasan mo? Kung hindi mo pa nararamdaman ang kapayapaan, wala ka sa kingdom, ba't di ka pumasok? It's just by faith. Enter into God's kingdom. Enter into His rest. Amen ba? So the inner witness of the Holy Spirit, it's bear witness with our spirit that we are children of God. Do you believe that you and me are the children of God? Children of the Lord? So the Holy Spirit teach our spirit or train our spirit. There's a tutorial, okay, mentoring state.
mentoring. So our spirit is more and more tuned to what is taking place in the spirit. Napa-fine-tune tayo. Na ang current frequency ngayon ng kalangitan, doon din tayo naka-fine-tune. Hindi, halimbawa, ang current frequency ngayon is in the key of G. Halimbawa lang. Tapos tayo ngayon ay nasa key of A pa rin. O ano na, hindi tayo naka-fine-tune. Kaya hindi tayo makarinig. Kantahin mo man, hindi maganda pakinggan. Ang boses mo ay nasa A, ang frequency nasa G, hindi maganda pakinggan. Maraming mga Christians and believers na hindi naka-fine-tune ng kanilang spiritual frequency kaya nahirapan sila makinig sa Holy Spirit kasi hindi same frequency. Different frequency. Marami sa generation nyo ang naka-fine-tune sa frequency of this world. Cut that off. Amen ba? Let's all fine-tune to the frequency of heaven. Let's all fine-tune to the frequency of what is in the spirit. On a daily basis. Number 7. The inner voice of the Holy Spirit. The inner voice of the Holy Spirit. This is a very high level of God's communication to you. The inner voice of the Holy Spirit. The inner voice is a very high level of God's communication to you and to me. The inner voice of the Holy Spirit. Nakuha? Yeah. So the inner voice of the Holy Spirit is the highest level of God's communication to you and to me. So sa susunod, ang pag-uusapan natin, paano ko ba ma-identify na ang narinig kong boses ay tinig ng Holy Spirit? Are you interested? So 10 identifying marks of the inner voice of the Holy Spirit. At makikita natin kung tayo nga ay kinakausap ng banal na spirito o hindi. Pagkatapos natin ng lesson na ito, dapat lahat tayo nakakarinig ng instruction sa Holy Spirit. Pero tingnan, na wala tayong nababiolate na protocol sa kingdom kasi hindi tayo pwede magmalaki na nakakarinig tayo sa banal na spirito pero hindi tayo marunong sumunod sa pastor. Baka sinong boses ang pinapakinggan natin. Napakahalaga kung kaninong tinig ang ating pinapakinggan dahil yun ang magdadala sa atin patungkol sa future. Kung maling tinig ang napapakinggan natin, mali ang future natin. Kung maling boses ang napapakinggan natin, mali ang dulo ng journey natin. Kaya napakahalaga. So this is an extremely important principle because there are many voices outside that are trying to arrest us. And pilit na i-frame up tayo or i-govern tayo na yun na lang ang pakinggan natin outside from the Word of God. So, kailangan matutunan natin, malinaw sa atin na itong pinapakinggan kong boses araw-araw ay tinig ito ng Holy Spirit. Amen ba? Nakuha ba natin? Wag nating gayahin. Alam niyo ba yung may kakilala kami dati, kasama namin sa training. Sabi ni Pastor Abraham sa mga missionary noon, okay, ngayong Friday, magkakaroon tayo ng meeting, memo kasi secretary ako noon sa church. Bago ako naging pastor, parang naging cleaner ako sa church, naging usher, naging team sa visitation kasi that time ang church ay may visitation pa nung hindi pa nga sa new move. Then nandun ako sa pagkatapos ko sa visitation na sa children ministry, and then sa children ministry naging secretary at naging sa finance, parang lahat ko na pinadaan ako doon, lahat ni Pastor Abraham at saka ni Pastora Rena Joyce. So, sa training namin, magpapagawa si Pastor Abraham ng memo. Sasabihin sa akin, maggawa ka ng memo para sa mga missionary na mayroon ng, kasi hindi ganito ang social media, wala pang cellphone noon eh. Memo pa lang, papadala na mayroon ng meeting na Friday. Mayroon ng isang missionary sabihin, Pastor, magsusulat, ipapadala. Pastor,
Sabi po kasi ng Holy Spirit, hindi po ako umattend muna ng ng meeting dito daw po muna ako sa Mission House. Imagine mo, o di hanggang ngayon kakawawa 'yun na hindi alam ang principle na ang galing-galing magsalita, nakarinig sa Holy Spirit pero hindi sinunod ang sabi ng pastor. Hindi naunawaan na ang sekman, ang pastor ay extension ng Diyos sa church. Oh. Kaya ngayon, kawawa yung missionary na yon, na me and God alone. Wala sa kingdom. Let us all enter into God's kingdom. Amen? Sino pa ba sa inyo hindi nakakaramdam ng kapayapaan? Nag-grow ang kapayapaan. So, wala pa sa kingdom. Can we enter into God's kingdom right now? Yes. By faith. So, para matanggap mo, mag-manifest sa atin ang kapayapaan. Pag may anxiousness pa tayo, wala ka sa kingdom. Dahil sa kingdom, anxiousness. O, na-imagine nyo ba sila Prince William? Na-imagine nyo ba sino asawa ni Prince William? Si Kate Middleton. Princess, okay? Duchess. Na-imagine nyo ba nag-alala? Nag-alala kasi walang sasaingin? Na-imagine nyo ba, na-imagine ba natin sa MBS, si Muhammad bin Salman ng Saudi Arabia? Nag-alala kasi walang pang petrol. Walang panggasolina ng kanyang Lamborghini. Hindi. Sa kingdom sila. How much more in the kingdom of God? Yes. Uy, can we enter in right now into God's kingdom? Para mawala ka dyan sa anxiety, mawala ka dyan sa worriness, mawala ka dyan sa sitwasyon na parang laging may gulo. Parang lagi kang iniikot-ikot dito, ikot doon. Can we have a steadily life? Let us all enter into God's kingdom right now. Amen? So let's all pray. Kapalaramama sakatalarayanda. Come on, enter in, enter in, enter in. Manifest the peace that you receive. Grow the peace, grow the joy, grow in righteousness. In the name of Jesus, enter in. Come on, everybody, by faith, receive it, that you are now entering into God's kingdom, a part of God's people, a part of a part of regal people, royal people. Royal people are those who are in this studying and living in rest and abundance. Yes. Receive it right now. Believe it right now. Enter it. Enter into this pathway of the church kingdom pathway. Yes. Church kingdom pathway. Come on, everybody. Come on, everybody, right now. Did you see right now the portal? The portal to enter into God's kingdom. Come on. Come in. Enter into this portal of church kingdom in the name of Jesus. Be clear in your mind. Believe it that you are about to enter into this portal of church kingdom in the name of Jesus. Father, we thank you so much that all the finishing generation will learn how to enter through this portal, oh Lord God, secured by our forefathers in faith, secured by the people are above us, oh Lord God, that through this portal we can enter into God's kingdom, oh Lord God, free from anxiety, free from worriness, free from every confusion, free from everything that is of this world in the name of Jesus. Enter in, everybody, enter in. Do not hesitate. Don't doubt. Don't doubt. Don't dwell on doubt. Be free from doubt. Be free from anxiety. Come on, enter in. Believe. Just enter into that portal. Did you see the portal in your mind? See that portal in your mind and enter in right now. Enter in that door. In the name of Jesus, everybody, finishing generation, enter into that portal. Receive that. That is the inheritance of the people of God. His kingdom, royal, regal people. Oh, in abundance, in progression, there is increase, there is progress, there is abundance, there is prosperity, there is protection, there is progress, provision. In the name of Jesus, receive your provision, receive your prosperity, receive your progress, receive your prophetic fulfillment, receive it in Jesus' mighty name. We thank you, oh Lord God. We bless you, oh Lord God. We honor you, Lord God, of what we've received, what we have entered into right now, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Welcome to Zion. Hallelujah. Give him praise. Did you enter that Zion?
Kapain nyo ang spirito nyo. Amen. Wala na ang doubts, wala na ang worriness, wala na ang confusion, wala na ang insecurity. Amen? Amen. Amen. So, lakaran ito araw-araw. Am I clear to you? Okay, lakaran. Wag mag-entertain ng doubts. Wag mag-entertain ng condemnation. Yes. That's demon. Doubts, confusion, condemnation, anxiety, it's a demon. Pag kaharap mo ang demonyo, anong gagawin mo? Sabihin mo lang, demon. Sabi ko, hindi pwedeng maging kaharap ko siya. Hindi ko siya kakampi. Kaaway siya ng tatay ko, and therefore, kaaway ko siya. Dapat ganun ang stand natin. So remember, anxiety, pag inatake ka ng anxiety, demonic yan. So you have, the greater is the one who is in you than he that is in the world. So stand to your position. Where in the seated at the right hand of the Father, kasama natin, Father, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Oh, tatagal ba ang diablo? No match at all. Kaayawan lang natin sila. Yes. Kaya siya nangungulit sa'yo kasi may plataforma siya, may pathway siya sa buhay mo. So, saraduhan yan. Anong pathway? Ang pagkainggit, pag-aalala, anxiety, doubt, sarado yan. Okay? Nandito na sa kingdom. Ipamuhay ito araw-araw. Kapayapaan palaguin, katwiran palaguin, kagalakan palaguin. In the Holy Ghost. Amen? Amen. So, our Holy Ghost is our leader, is our governor. See you all on Saturday. My apology to our extension, Sunday pati bukas. Pero I believe we are entered into the place of Zion, Yes. where we can negotiate our future. Amen?